You can't stop it now. Mga bata, heto na mga sulat nyo. Huwag kayong magkagulo. Basta may sulat kayo, makukuha ninyo. Kanino pa ba mapupunta ang sulat nyo kundi sa inyo? Penelope, etong sulat mo. Eto naman ang sayo, Linda. Naku, naglalakbay pala ngayon ang papa at mama mo. Tingnan niyo itong padala sa akin. Halika, Ermengarde. May 2 kahon na dumating para sa'yo. Ay, dalawa. Itong isa, galing sa papa mo. Alam ko, libre na naman. Magpasalamat ka at naaalala ka ng papa mo. O ito naman, galing sa tia Elisa mo sa probinsya. Galing kay Tita Elisa. Yan na lang ang mga padala sa araw na ito. O sige, balik na sa mga kwarto nyo. Huwag nyo ikalat ang mga pinagbalutan. Teka mga bata, may isa pa pala akong sasabihin. Kailangan kong umalis. Magpapakabait kayo at ayaw ko nag-aaway kayo habang wala ako. Ay, alis ko yun. Dapat nyong malaman na dadalawin ko ang aming tiya. Doon na ako magpapalipas ng buong araw. Mamayang gabi, hindi ko matitignan ang mga kwarto ninyo bago matulog. Matutulog kayo ng maaga. Huwag kayong magulo. Naiintindihan ba ninyo? Oo, Miss Amelia! Mabuti na lang, Sarah. Nagawa uli yung sirang sapatos, imbis na itapon. Salamat at magaling ka palang manayin ng sapatos, Peter. Para yun lang eh. Madali lang sa akin yun. Salamat sa iyo, Peter. Sige babalik na ako sa amin. Salamat uli! Bakit ba ngayon ka lang bumalik, ha, Sarah? Saan ba galing? Inabot ng ilang oras ang pamimili mo. Patawad po. Habang nasa daan po, nasira ang sapatos ko. Kaya tinahin na muna ni Peter. Lagi ka na lang may katwiran kaya hindi ako naniniwala. Kung ayaw mo na rito, Sarah, mabuti pang lumayas ka na lang. Umuwi ka pa. Huli na para iluto ang mga yan. Ngayon, bigla tuloy na iba ang putahe. Dahil sa'yo, kahit hindi ko kasalanan, pinagalitan ako ni Miss Vincin. Patawad na po. Ha? Mrs. Molly? O, bakit? Bigyan po sana natin ng pagkain si Miss Sarah bago siya magtrabaho. Anong sinabi mo? Ang pagkain niya, hindi pa po siya nanananghalian eh. Yan ang bagay sa paglalakwatsa niya.
Sarah, Po? kung gusto mong kumain sa oras, gawin mo naman ang trabaho mo sa oras. Ayusin mo na nga yan. Opo, Mrs. Molly. Miss Sarah, may lumang tinapay dyan. Sige na, pwede mo pang makain yung pag sinawsaw sa kape. Salamat sa iyo, Becky. Becky! Hindi kakain si Sarah bilang parusa sa kanya. Lagot ka saan kapag binigyan mo siya ng makakain. Wala nang tinapay. James, itago mo ang lahat ng mga tinapay. Talagang itatago ko yun. Oh, ituloy nyo na ang trabaho nyo. Good night. Good night. Good night sa inyo. Sarah, Bakit? ako na lang ang tatapos ng mga ito. Mabuti pa umakyat ka mahinga. Hindi, Becky. Hindi tamang iwan ka dito. Hindi ka pinakain ng hapunan eh. Umakyat ka na at matulog ka na doon. Pero, Sige na, Miss Sarah. Alam mo, nararamdaman mo ngayon. Dahil kapag hindi ako pinapakain, nawawala na rin ako ng lakas. Nangihina ako sa pagtatrabaho. At pagkatapos, hindi ko na maihakbang ang mga paa ko para umakyat sa kwarto natin sa itaas. Sige na, iwan mo na ako rito. salamat, Becky. Nandito na si Ermengarde. Nauna pa sa akin. Mama Sarah! Ermengarde, Lottie, bakit nandito kayo? Wala kasi ngayong gabi si Miss Amelia, Mama Sarah. Ha? Umalis siya para bisitahin ang tita niya. Kaya walang iikot ngayong gabi sa kwarto namin. Pwede kami dito hanggang umaga. Naku, plinano niyo talaga, ha? Kaya lang natakot kami kanina. Lumadaga, kaya halos mapasigaw kami sabay akyat ng kama. Sino, Melly? Oo nga pala, binigyan ko sila dati ng biskwit pero wala akong dala ngayon. Mel? Pasensya na. Wala rin akong dalang pagkain. Hindi pa rin nga ako naghahapunan. Ah? Teka, saan galing ang mga ito?
Pinadala sa akin ng papa ko pero sa'yo na lang. Hirap naman kasi akong basahin yan. Aba, ito ang French Revolution ni Carlyle. Pati ang librong yan, alam mo, Sarah? Oo. Nakita ko to sa library. Bili to sa papa ko. Ang inaasahan pa ko, nabasa ko na yan pag nagbakasyon ako sa amin. Magtatanong siya kung anong nabasa ko. Ha? Mahirap yun. Red! Bayaan mong ako na kwento ko. Kwento mo naman sa kanila. Talaga? Mm-mm. Miss Minchin? Sandali. Ano yan dala mo? Kasi po, para po to kay Miss Amelia. Sabi po ng kapatid niyo, dalhan ko po siya ng pagkain. Kasi po nagugutom po siya sa gabi. Nagsisinungaling ka. Wala ngayon si Amelia dahil bumisita siya sa kamag-anak namin. Becky, kanino mo ngayon dadalhin yan? Sino nagsabing mag-akat ka ng pagkain? Sabihin mo sa akin. Sino? Sino nagutos sa'yo? Sino? Sino nagsabi sa'yo magpuslit ka ng pagkain? Ang lakas ng loob mo. Saan mo dadalhin yan? May kasalanan ka, kaya hindi ka makapagsalita. Ano? Si Becky, kawawa naman. Pinagagalitan na naman siya ni Miss Minchin. Ngayon, sabihin mo sa akin, saan mo ba dadalhin at para kanino ang pagkain yan na pinupuslit mo? Nagugutom po kasi ako, Miss Minchin. Kaya po dadalhin ko yan sa kwarto ko. Ako po ang kakain yan. Patawad po. Totoo ba yan? Totoo po, Miss Minchin. Patawad po, hindi na po ko uulit. Pangako po. Ang lakas ng loob. Hindi ka mo palalampas ang pagnanakaw mo ng pagkain. Ang dapat sa'yo, palayasin na dito. Miss Minchin, huwag niyo po akong palayasin. Huwag po. Kung babalik po ko sa amin, magugutom kaming magkakapatid. Maawa na po kayo sa amin. Pag-usapan natin to bukas. Umakyat ka na ng kwarto mo. Nako, baka umakyat dito si Miss Minchin. Anong gagawin namin? Patayin natin ang ilaw. Becky? Miss Sarah, pasensya ka na, hindi ko nagawa. Alam ko, nagugutom ka na kaya magdadala sana ako ng pagkain para wag kang matulog ng gutom. Pero nahuli ako ni Miss Minchin eh. Anong ginawa niya? Hindi ko inamin na para sa'yo yun. Tapos sinampal niya ako. Parang nga nabibingi ako hanggang ngayon sa sakit eh. Pero nasasanay na rin ako. Kurog ko na lang to, bukas wala na. Becky, Sarah, sa pagtrato nilang ginagawa sa inyo, siguro lagi kayong gutom na dalawa. Pasensya na, dapat pala kanina ko pa ito naisip na gawin. Naaalala ba ninyo yung kwento kong tita sa kabilang bayan? nasabi mo nga tungkol sa tita Eliza mo. Alam niyo ba, mabuti at may natanggap akong cake na galing sa kanya kanina. Ha? Alam niyo, pwede niyong kainin yon. Teka, kukunin ko sa baba. Dadalhin ko na lang dito. Wow! Salamat sa iyo, Ermengarde. Pero kung bababa ka, mahuhuli ka rin ni Miss Minchin.
Huwag na tayong mag-alala. Nakita kong bumalik siya sa kwarto niya. At wala nang gagawin si Miss Minchin kundi matulog. Oo, sigurado ako. O di sige, pero mag-iingat ka pa rin, ha? Pagbalik niya, magkakaroon tayong 4 na malaking handa. Wow! Shh! Ihanda natin ang mesa para sa party. Mama Sarah, naiwan to ni Ermengarde. Hiramin natin. Gagamitin natin itong mantel ng mesa. Teka lang, Miss Sarah. May kukunin ako sa kwarto na magagamit din natin. Oo, sige. Mabuti yan, Becky. Sabi sa'yo, lumalabas siya paggabi. Oo nga. Gisingin natin agad si Lavinia. Pwede bang ipahiram mo muna sa akin yung cup mo? Ito bang suot ko ngayon? Miss Sarah. Ito ang mga puting bulaklak na nasa florera. Paano nang ang tunay na bulaklak? Ang galing no, Lottie. Pwede na pala kahit kunwari lang. Ermengarde, wala ba nakahalata sa'yo? Wala. Kitang-kita ko nga tulog na tulog sila sa kwarto. At ngayon naman, aayusin natin ang mga karing plato. Wow! May mga nangyayari pala ditong hindi natin alam. Kayo tulog, pero ako gising ako kanina pang pinapagalitan si Becky ni Miss Minchin. Ang kutob ko, nagkikita sila sa taas nila, Sarah. Dapat maputol lang pagiging abasado nila. Gagawin ko ang tamang paraan. Isipin na lang natin na wala tayo sa kwartong ito. Ngayon, tayo ay nasa isang malaking palasyo sa Versailles kung saan nakatira sila Marie Antoinette. Ha? Itong kwartong to? Yung mga babaeng magaganda ang mga suot natin. Ang mga prinsipe at duke at iba pang ahalan ay hinihintay natin dumating. Yun ang nakikita nyo? Isipin mo nga kunwari. Ako ganun ang iisipin. Big mo. Iniisip ko kunwari, isa akong magandang babaeng nakatira sa isang malaking palasyo. Magandang damit ko. Maganda ako. Bagong ligo. Maganda ako. Ang hirap palang isiping maganda ako. Huwag mong pilitin mangyayari ka agad. Dahan-dahan. Ay. Ngayon, lahat ng mga Hindi lang ito mga biskuit at cake. Ito ay mga marangyang handa sa palasyo. Nasa harap natin ang mga pinakamasarap at espesyal na handa. Ganun ba? Ang mga pinggan at makikita natin.
ay natatakpan ng at makapal na carpet. May mga siya. Ini. Hali kayo! Lumakad tayo ng taas noo! Daming pagkain! May dekorasyon sa lahat ng sulok ng bulwagan. Maayos na maayos ang mga mesa. Maliwanag kahit gabi na dahil sa napakaraming kandila sa paligid. Nagsasayawan ng mga kilalang tao sa lipunan. Ngayon ay papalabas na ng bulwagan ang hari at ang reynang si Marie Antoinette. Nani o shiteru desu? Hindi. Dahil それだことをしてたなんて。Magagawa. ラビニアさんが知らせてくれなかったら朝まで見逃すところでした。さあみんな早く片付けるんです。セーラ、 Hindi magagawa ito ng mga bata kung walang gaya mong nambuyo sa kanila. Naawa po kasi ako kina Sarah dahil nagugutom sila. Tumahimik ka! セーラ、お前には明日はっき Sa akin りとお dahil 仕 ikaw 置きを ang する。 pasimuno nito. Ermengarde, Lottie, bumalik na kayo sa ibaba. Becky, ano pang ginagawa mo? Dahil sa nangyari, Sarah, wala kang pagkain bukas ng buong araw. Mamatay ka sa gutom. Pasensya na, Mel. Bala ko sanang imbitahin kayo mag-anak sa aming handa. Pero tinapos na agad ni Miss Minchin. Sa gitna ng mga liwanag na ilawan, nakahain ng marami at masarap na hapunan. Mainit yun para sa malamig na sikmura. Matapos kumain ay hihiga ako sa isang malaking kama. At may mga malalambot na unan na nakapaligid sa akin. Pagkatapos,